Kung ang Hong Kong at Japan ay may tinatawag na happiest place in the world o Disneyland, dito naman sa Pilipinas ay may tinatawag na Star City, isang lugar na pinapangarap ng maraming mga bata. Noong dekada 90 nga ay sikat na sikat ang mga amusement park katulad ng Boom na Boom, Fiesta Carnival sa Cubao, Payanig sa Pasig at Big Bang sa Alabang. Isa nga sa pinakamasayang ganap sa ating mga kabataan, at pati na rin sa mga magulang ay ang sama-samang pagpunta sa mga pasyalan. Isa sa pinakamagandang puntahan ay ang amusement park na Star City. Pero bago natin simulan, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell, para siguraduhin lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ang lugar na kinatatayuan ng Star City ay dating sikat na Philippine Center for International Trade and Exhibit, o PhilSite, na pinagdadaosan ng iba't ibang fair at bazaar noong 80s, gaya ng taunang Toys and Gift Fair tuwing magpapasko. Ang PhilSite ay naitayo noon pang 1970 sa Cultural Center of the Philippines Complex, o CCP Complex sa Pasay City. Ang Star City ay pagmamay-ari ng Star Parks Corporation, isang subsidiary ng Elizalde Holdings Corporation. Ang may-ari ng Elizalde Holdings Corporation ay ang Spanish-Filipino businessman at tinatawag ding Radio King na si Fred Elizalde, na nagmamay-ari din at chairman ng MBC o Manila Broadcasting Company, kabilang dito ang Radyo Natin, Action Radio, Easy Rock, Yes FM, Love Radio, at ang nag-iisang DZRH. Si Fred Elizalde din ang asawa ng prima ballerina ng Pilipinas na si Lisa Macuja Elizalde. Ang ama ni Lisa, si Cesar Macuja, ay nagtrabaho para kay Elizalde bilang presidente ng Star Park Corporation. Ang Star City ay isa sa dalawang sikat na theme park. Ang isang theme park ay matatagpuan sa Laguna, ang Enchanted Kingdom. Bagamat ang Star City ay hindi kasing lawak ng The Enchanted Kingdom, ito ay may bentahe ng pagiging tama sa gitna ng Metro Manila at nag-aalok pa rin ng iba't ibang uri ng mga rides at atraksyon para sa mga parokyano nito. Nakilala ang Star City dahil sa mga rides nito, na nanggaling pa sa ibang bansa. Taong 2012 nang buksan nila sa publiko ang Giant Star Wheel. Mayroon itong 32 naka-air condition na gondola, bawat isa ay maaaring makaupo ng hanggang 6 na tao. Noong 2012, ito ang sinasabing pinakamataas na Ferris wheel sa Pilipinas, na tinatayang umaabot sa taas na 62.5 na metro, o 205 pie. May rides din na Star Flyer ang Star City, ang natatanging inverted roller coaster sa Pilipinas. Isa din sa pinagmamalaki ng Star City ay ang kanilang Snow World. Ito din ang may pinakamahabang ice slide sa bansa. Sa loob din ng Star City matatagpuan ang horror house na Gabi ng Lagim at maririnig din dyan ang narrator ng radio drama sa DZRH, ang Gabi ng Lagim Radio Drama. Ang dating Wild River na ngayon naging Jungle Splash na, syempre ang bomb car na pwede sa matanda at bata, at marami pang iba. 70% ng Star City ay may bubong katulad ng isang mall na fully air-conditioned, kaya hindi mangangamba ang kanilang mga customer umulan man o umaraw, samantala ang himpilan ng Manila Broadcasting Company ay inilipat din kalapit mismo ng Star City. Ang Aliw Theater ay itinayo noong 2002 bilang regalo ng negosyanteng si Fred J. Elizalde sa kanyang asawang ballerina, si Lisa Macuja Elizalde. Ang teatro ay personal na idinisenyo ni Fred Elizalde at pag-aari ng Star Parks Corporation, na siya ring mga may-ari at nag-develop ng katabing Star City Amusement Park. Ang upuan at entablado ng teatro ay nakaligtas sa malaking sunog noong 2 Oktubre taong 2019 na nakaapekto sa Star City Amusement Park Compound. Noong 10 ng Agosto taong 2022, muling nagbukas ang Aliw Theater na may mga bagong inayos na upuan at disenyo ng entablado, na sinundan ng sinaliw na pagtatanghal ng Ballet Manila.
Sumikat at naging matagumpay ang Star City nang sa unang taon pa lang nito ay umabot na ng 1.3 million ang mga taong pumapasok dito, at nang sumunod na mga 3 taon ay pumalo na ng 2 million ang mga taong pumapasok dito. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Imbes na kuti-kutitap na Pasko, naglagablab ng apoy ang bumalot sa tanyag na Star City na halos 3 dekada ng pasyalan ng mga Pilipino tuwing Kapaskuhan. Nagsimula ang sunog 22 minuto pasado alas 12 ng madaling araw, nang magsara ang amusement park matapos ang operasyon nito noong nakaraang araw. Pagkaraan ng 2 oras, kumalat ang apoy, na nag-udyok sa Bureau of Fire Protection, BFP, na itaas ang alarma sa Task Force Bravo na nagpadala ng 19 na truck ng bumbero sa lugar. Naapektuhan din ng sunog ang katabing gusali ng Manila Broadcasting Company, MBC. Ang sunog, na tumagal ng 14 na oras, ay nakontrol noong 4:32 AM, at idineklarang, fire out, noong 2:02 PM, hindi bababa sa 70 fire truck ang rumespan sa insidente. Walang naiulat na nasawi sa nasabing sunog. Disyembre taong 2021, nagpost ang mga social media account ng Star City ng teaser na nagmumungkahi na muling bubuksan ang amusement park. Ang muling pagbubukas ay binalak noong 14 ng Enero taong 2022, gayunpaman ang pagbubukas ay ipinagpaliban dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila na dala ng variant ng Omicron sa gitna ng isang pandemya ng sakit na umabot sa kalakhang lungsod noong unang bahagi ng 2020. Pagkatapos ng ilang pagkaantala, sa wakas ay muling binuksan ang parke noong ika-24 ng Pebrero taong 2022. Bawat lungsod ay may ipinagmamalaking pasyalan, tulad ng Star City ng Pasay, nagkakaroon ng panahon ng mga tao na limutin ang mga problema sa kanilang araw-araw na buhay. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng Star City? Paki-share naman sa ating comment section sa baba, at kung nagustuhan mo ang content natin ay mag-subscribe ka na at paki-click na rin ang subscribe button. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng ating video mga ka-info.